My reaction and review sa performance ni Joy Barcoma representing the Philippines sa Miss Earth 2025. Kaya please bear with me kasi pageant season talaga ngayon. But first, we're going to make my final reaction doon sa staging sa coronation night ng Miss Earth. As you can see, the pageant is unbothered kasi mas focus sila sa advocacy. Pero mukhang okay naman yung stage, malawak siya, okay yung lighting. However, kapag online live kasi, parang iba. Iba yung register ng camera, iba yung register ng movie images. Kaya, ang daming mga negative comments. But kapag nasa venue ka, doon mo talaga ma-appreciate yung the whole production ng lighting, the staging, and syempre yung presentation of contestants. So, syempre, masaya ako, no? At masaya ang buong Pilipinas kasi nakuha si Joy sa top 20. So, yun yung pinaka-first na screening or first cut for Miss Earth. And for me, malaking halaga ito, malaking bagay ito kapag napasok ka sa semi-finalist out of all the contestants from other countries na sumali sa Miss Earth. So, this is a big deal for the Philippines para hindi makat yung streak natin, placement streak. Ito naman yung review ko dito sa kanyang performance sa swimsuit. So, based from my subjective na interpretation, mukhang nagawa niya yung kanyang assignment. So, alam natin na she is trained by one of the best beauty camps in the world. Yung mga pasarela niya, talagang nagawa naman niya. The confidence and then the stage presence, talagang umaapaw talaga yung energy level niya. Tapos wala kang makikita na nervousness, walang distraction, tapos napaka-smooth, napaka-flawless yung ginawa niya sa swimsuit. Pagdating naman sa kanyang long gown, Carabao or Tamaraw inspired yung kanyang gown with that parang may nag-overlap sa shoulder niya. So, yung color is metallic and ang ganda ng register ng camera. So, how much more pag nasa venue ka, no? Kasi kumikinang-kinang yung gown niya eh. Tapos, yung hairstyle. So, for me, okay naman. Wala akong nakikitang problema sa hairstyle niya. Kaya lang, may mga hindi siguro sanay sa kanyang hairstyle na parang maraming nagko-comment. But for me, maayos naman. Tsaka, nirampa niya ng maayos. Ginawa niya yung assignment niya ng mabuti. At syempre, sobrang saya ko nung nakapasok na si Joy Barcoma sa top 8. So, hindi talaga biro makapasok sa top 8 with over more contestants internationally vying for the crown. And grabe na yung top 8 na yan, no? Malaking achievement para sa Pilipinas. Ito naman sa final observation ko sa Q&A ni Joy Barcoma. So, in my own interpretation, she highlighted the importance of voting wisely sa mga karapat-dapat na politician. It's because if we voted for a politician na greedy, mga grabber, nagkakaroon talaga ng social injustice and environmental injustice na connected sa earth. Kasi kapag ang politician natin is hindi nila nagagampanan ng maayos ang trabaho nila, tapos nalalaman natin na nagkakaroon sila ng sudden wealth increase, nagkakaroon ng luxury cars, nagkakaroon ng Hermes bag, mga ganon na pati yung watch nila, na yung Patek watch worth millions. Alam mo yun, magtataka ka bakit sila biglang yumayaman and then pumapalpak yung mga projects. Tapos, katulad ng pagdaan ng bagyo, ang daming nasalanta and apektado kasi palpak yung mga projects dahil hinahaf yung project na napupunta sa substandard and then yung half nabubulsa lang ng mga contractors, tapos yung mga politicians na greedy. So, yun yung gustong ipunto ni Joy Barcoma. So, you can correct me if I'm wrong, pero yun yung parang na-interpret ko na sinabi niya sa Q&A. Pero ang ending, hindi siya napunta sa top 4 or hindi siya nakapasok sa top 4. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi naaayo yung stars para sa kanya. But for me, malaki ng achievement yung pagkapasok niya sa top 8. It's because she is raising our flag and she represented the country well. She did her assignment. Wala naman ako nakikitang mali. Kung yun talaga yung fate para sa kanya, then baka marami pang doors para magbukas para sa kanya.
So, let's should be proud sa accomplishment ng Pilipinas sa Miss Earth 2025. Pero, congratulations to Czech Republic for winning Miss Earth 2025. This is their second crown in this edition. So, last ay si Teresa Faxova noong 2012. O, di ba? Alam ko pa. Anyway, ang Miss Earth Air or first runner-ups ay si Iceland na back-to-back. Last year, Iceland din ata yung first runner-up or Miss Earth Air. Correct me na lang if I'm wrong. And then, ang second runner-up or Miss Earth Water ay si Vietnam. Ang ganda rin ng Vietnam, di ba? And then, ang Miss Earth Fire ay si Thailand. So, for me, ay, akala ko siya yung mananalo si Thailand. Pero anyway, magandang placement ito for Thailand. Kasi medyo umaangat na rin sila sa Miss Earth eh. So, yes, happy ako for the results. So, that is my final review for Miss Earth 2025. Kaya balik na tayo sa flood control project and sa Miss Universe na rin.